O di ba kakaiba ang itsura pero puso ng saging lang pala. Dalawang klase ang gagawin ko, isang medyo pabilog at isang pahaba. Kasi wala tayong sasayangin sa puso ng saging. Yung kulay puti na nakikita nyo, yan yung sauce na lalong magpapasarap dito. Nilagay ko sa lalagyanan ng fries para pwedeng pang negosyo. Kaya naman tikman muna natin to. Magbuhos tayo ng tubig sa palanggana. Kalahating tasang suka, at isang kutsarang asin. Dito natin ibababad yung puso ng saging para matanggal yung dagta at hindi mangitim. Isa-isa ko itong babaklasin. Guys, florets yung haba-haba na nakikita nyo. Huwag nyong itatapon kasi lulutuin din natin to. Ibabad muna natin para hindi mangitim. Tatanggalin ko yung matigas na part ng floret. Ni-request nga pala ito ni Sir Chris J kasi marami daw puso ng saging sa kanila. Pero dahil street food style ang content ko, gagawin natin tong pang negosyo. Pwede nyo din gawing adobo, ginisa, sisig o ginataan kung gusto nyo. Isang tasang harina, 3 kutsarang breading mix at paminta. Next, kumuha tayo ng 5 kutsara ng breading. Tapos, maglagay tayo ng 1 pirasong itlog. Konting tubig naman para makuha yung tamang lapot. Pero alam nyo ba kung bakit ako napunta sa street food style recipe at pang negosyo? Nung nag-uumpisa kasi akong mag-vlog, puro lutong ulam ang ginagawa ko. Kaso walang nanonood ng mga video. Syempre naman kasi marami nang may alam na mga luto na to. Hanggang sa ma-discover ko yung hotdog ring recipe ko. Kaya yun ang tinuloy ko. At yung isa pang nag-trending last month, yung talong sisig. So, pirituhin natin to into medium heat. Tapos, haluin natin. O, diba? Ang ganda. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Sunod naman nating pirituhin yung florets. Deep fry ang gagawin natin dito. Haluin nyo after ng 1 minuto. Then, ilagay ulit natin sa strainer. Yung mga non-stick pan, silicone utensils at yung chopping board na ginagamit ko, nasa comment section kung saan ko nabili ang mga ito. Kalahating tasang mayonnaise, 2 bawang, asukal, asin, paminta, at konting tubig. So, i-mix lang natin tong mabuti. Ilagay natin to sa lalagyanan ng fries ko. Guys, kung nagtitipid kayo, cheese powder na lang ang ibudbud nyo dito. Medyo mahal din kasi yung mayonnaise para makatipid kayo. Kaya yun ang ginawa ko kasi bagay na bagay yung lasa niya dito. Kung gusto nyo pa makapanood mga recipe na pang negosyo, mag-follow lang kayo kay Lokong Kusinero para ma-update kayo sa mga susunod na video. Kaya naman, tikman muna natin to.